Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. And welcome po sa bawat isa na nandito na ngayon. Alas 5 pa lang ng madaling araw, no? Kasama na natin, especially si Ma'am Lilia F. Alam ko nandito yan. Lalabas yan sa comment section, no? Maraming salamat sa iyo, kapatid, at sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating channel. Natuloy po natin yung ating talakayan ng Kristiyanong wais, making wise decisions daily. Now, lahat po ng talakayan natin ay tungkol po sa Book of Proverbs. Now, bakit po ba merong Proverbs sa Biblia? Now, tandaan po natin, ang sentro po ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po may Book of Proverbs, it's all about God's wisdom. Kasi yung Proverbs ay tumutukoy din sa Panginoong Hesukristo. He is the wisdom of God. He is the Word of God, or He is the divine logos. Siya yung wisdom ng Diyos na pinahayag sa atin. Siya yung kapahayagan ng karunungan ng Diyos. Kaya pag inaaral po natin yung Proverbs, basically, mas lalo tayo nagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na pag ina-apply natin yung Proverbs sa ating mga buhay. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa Proverbs 11:25. Ito po ang sinasabi. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. So, itong mga talata po na ito po ay tumutukoy po sa isang taong mapagbigay. Ito po ay wisdom sa Biblia. Kung meron mang isang bagay na wise gawin, yun po yung pagiging generous. No? It is wise to be generous. Bakit po? Yung una po natin katuruan ngayong umaga, generosity leads to abundance. Sa economic po kasi ng Diyos, sa ekonomiya ng Diyos, ang taong nagbibigay, siya yung mas magiging daluyan ng pagpapala. Kaya wala pa akong kilalang tao na generous na hindi pinagpapala ng Diyos. Yun yung observation ko, no? And yun din yung observation ni David. Sabi niya, simula bata pa ako, ngayon matanda na ako, wala pa akong nakitang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. So sa akin naman, sa observation ko, wala akong nakita na taong generous na hindi pinagpapala ng Diyos. At yung principle po na yan ay makikita po natin talaga sa talatang ito. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, pauunlarin ng Diyos. Bakit? Kasi po siya po ay nagiging pagpapala sa marami. At gusto ng Diyos na tayo ay nagiging pagpapala sa marami. Sabi po dito yung puntos natin, generosity leads to abundance. Gusto mo bang umunlad sa buhay? Sa maraming kaparaanan. Yung wisdom po natin ngayong umaga na may apply sa buhay natin ay be generous. Subukan po nating maging madamot. I don't think God would bless you. Naisipin nyo, may pinagpala ka ng Diyos, tapos inangkin mo lahat. No? Kaya nga ang unang tinuturo sa atin ng Diyos, kapag pinagpala niya tayo, give back to God eh. Kaya nga meron tayong principle ng tithings, principle ng first fruits, principle ng giving back to God. Now, though I don't think na required sa atin yung mga commandments na yun, no? As in, parang may temple tax tayo. I don't think so. Pero it's a life principle na dapat nating i-apply sa ating mga buhay. It's a personal, cheerful giving. Anong paniniwala ko po ay sacrificial giving. So it's more than, 10%. You can give more. Sacrificial giving po. Pag nagbibigay tayo, yung merong kurot sa puso Yun yung inaalay mo sa Panginoon. Yung principle po, I will not give unto my God that cost me nothing. Hindi po tayo magbibigay sa ating Diyos ng walang halaga sa atin. So, sacrificial talaga yung pagbibigay sa Panginoon. Now, of course, kung iisipin mo mabuti, theologically speaking, how can you give something to God? No? Kasi He's the creator of all things. Siyang may likha ng lahat ng bagay. Siya nagmamayari ng lahat ng bagay. How can you give something to God? How can you practically give something to God? Now, kaya po yung giving po talaga,
yung pagbibigay talaga sa Diyos, ito yung ginagawa mo sa pagbibigay sa kanyang gawain, pagbibigay sa ibang tao. Kasi most of the time, talagang tayo yung gagamitin ng Diyos para tulungan yung kapwa natin. At lahat ng pagtulong natin sa kapwa, yung generosity natin, nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. We don't get the glory. We glorify God through our giving. Now, yan po yung kaparaanan ng Diyos para mas lalo niya tayong pagpalain. Kung meron tayong ganong mentality, Lord, I wanna glorify you with everything I have. Kung magkano man ang pera ko, kung ano man ang pinagkatiwala niyo sa akin, I'll be generous, Lord God, sa lahat ng ito. And kung ikaw ay generous, that's one of the means why God would bless you. Generosity leads to abundance. Kung ikaw ay generous, tinitingnan ka ng Diyos, mas lalo kanyang pagpapalain. Subukan mo maging madamot. I don't think God would bless you. Now, number 2, blessing others brings blessings in return. Ang linaw dito sa mga talata, no? Ang mapagbigay ay payayamanin, ang siyang nagdidilig ay didiligin din. Very simple. Blessing others brings blessings in return. Gusto mo bang tumanggap ng pagpapala sa Panginoon? Maging generous ka. You bless other people. Bakit po ganito? Bakit gusto ng Diyos generous tayo? Point number 3. A generous heart reflects God's character. Alam niyo po, wala naman talagang generous na tao. Ang generous talaga, Diyos. He gave His one and only Son for us, the Lord Jesus Christ. Ako nga, isipin niyo mabuti, no? Kahit kayo rin siguro, merong isang tao dyan, let's say, masamang tao, no? Mapapahamak. Yung anak ko, hindi ko ibibigay para sa tao na yun. Ayaw ko siyang mapahamak. Masama naman siya eh. Pero yung anak ko, dalawa yung anak ko pero kahit isa dyan, hindi ko ibibigay eh. Para lang maligtas yung taong masama na mapapahamak. Dalawa na anak ko How much more yung Diyos, isa lang yung anak? Di ba kayo nga rin, hindi nyo sacrifice yung anak nyo para sa ibang tao eh. Lalo na masamang tao. Pero yung Diyos, isa lang yung anak eh. And He gave His one and only Son. Para saan? Para sa taong masama. Para sa atin. Ganun ka-generous yung Diyos. Kaya gusto ng Diyos na maging generous din tayo. Kasi pag nagiging generous tayo, we're reflecting God. Para po yung sa panahon ng kadiliman, yung buwan ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Pero yung buwan na yon, kumukuha ng liwanag sa araw. Nire-reflect ng buwan yung liwanag ng araw para paliwanagin yung madilim na mundo. Yun po yung ginagawa ng isang generous na tao. You are reflecting the generous God. Pinaparamdam mo sa ibang tao yung generosity ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya yung generosity, you don't get the glory. Yun yung totoong generosity. You don't get the glory. God gets the glory. Ang Diyos ang napaparangalan. Ang Diyos ang napapasalamatan. Kaya pag ikaw nagbigay ka sa kapwa mo, kapag ikaw nakuha mo yung glory, tuwan-tuwa ka, pinapalakpakan ka ng tao. Once you get the glory, you miss the purpose of generosity. The purpose of generosity is to glorify the generous God. A generous heart reflects God's character. So, tandaan po natin yan, ilang mga principle. Gusto ng Diyos na maging generous tayo. Papaunla rin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay once we're generous. At yung generosity po, ang purpose niyan is to reflect the glory of the generous God. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, prosper by being generous. Gusto mo bang umunlad sa buhay? Maging daluyan ka ng pagpapala. Hayaan mong ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa iyo. Once na kinimkim mo, inangkin mo, sinakim mo ang isang bagay na something that is meant to bless other people, that's the end of it. Paano dadaloy sa iyong pagpapala kung sinarado mo ng iyong palad? Ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa mga taong bukas palad. Yung willing mawala kung ano yung nasa kamay nila. Diyan mas lalong dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. So, prosper by being generous. Wala pa talaga akong nakitang tao na
generous na hindi pinagpala ng Diyos. God is generous to generous people. Hindi papayag ang Diyos na mas generous ka sa Kanya. Kaya ang sabi ko, you can compete with God eh. No, you cannot compete with God. Pero you can try. No? Lord, I will be generous. Sasabihin sa ng Diyos, generous tong tao na to, I will be more generous. Because you cannot compete with God. Laging mas generous ang Diyos sa atin. So when we are generous, God is more generous to us. So prosper by being generous. Tandaan po natin, masasayang yung generosity natin once we get the glory. Kailangan laging sa Panginoon ang glory. Number 2 po, sow and reap. Magtanim ka at ikaw ay aani. Ito po ay principle sa Biblia, Old Testament and New Testament. So, bumasa po tayo ng talata sa Proverbs chapter 19 verse 17. Sabi po rito, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Ibig sabihin, pag generous ka pala, lalo na sa mga taong nangangailangan, para kang nagpapautang sa Diyos, may utang sa iyo ang Diyos. Bakit? Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. That's the principle of sowing and reaping. Magtanim ka, ikaw ay aani. Tumulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon kasi siya yung magbabayad sa iyo. Pag may tinanim, may aanihin. Sabi nga po rito sa Galatians chapter 6 verse 7 and 10. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tandaan po natin pag walang itinanim, walang aanihin. Pag hindi ka generous, paano magiging generous ang Diyos sa iyo, di ba? God will be generous to you if you are generous to other people. Pero tandaan natin, ang Diyos na yung mismo, yung unang naging generous sa atin. He gave the Lord Jesus Christ to us so that we can become generous people. So kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang aanihin, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, sa lahat ng oportunidad na ibigay sa atin ng Diyos, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Pero merong special treatment. Sabi dito, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, bakit ba nga ba sa Bible may focus sa mga kapatid natin sa pananampalataya? Kasi kapag tumulong tayo sa kapatid natin sa pananampalataya, mas lalong pinapakita natin sa mundo na sa pamilya ng Diyos merong pagmamahalan. Merong pagmamalasakitan, no, sa pamilya ng Diyos. Kaya merong special treatment sa kapatid natin sa pananampalataya. Mga churchmates, kasama sa discipleship groups. Pag may mga nangailangan dyan, tulungan natin. Let's be generous to them. Number 3, be God's helping hands to other people. Tayo yung extension ng kamay ng Diyos sa ibang tao. Alam niyo po yung Diyos natin, sabi ko nga, hindi naman naglalagpak ng tinapay yan mula sa langit. Hindi naman nagpapaulan ng Diyos ng pera, no? Pag merong mga taong nangangailangan. God use people for people. Gumagamit ang Diyos ng mga tao para sa mga tao. Now, you and I, we are God's helping hands to other people. Tayo yung nagre-reflect ng generosity ng Diyos sa ibang tao. God is a generous God. Tayo, tumanggap ng generosity ng Diyos. We receive salvation. We receive inheritance through Christ Jesus. At dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos na pinakita niya sa atin, nagiging generous din tayo. Nire-reflect natin yung character ng Diyos. Tayo nagiging kamay ng Diyos para sa ibang tao. At tandaan po natin, once we help other people, once we show generosity to other people, dapat Diyos ang napapapurihan, Diyos ang napaparangalan. So, be God's helping hands to other people. So, ilan lang po ito sa mga principles, mga wisdom na makukuha po natin dito sa Proverbs 11:25. At para po sa ating discussion, how can you practically reflect God's generosity to someone today? Paano may re-reflect yung kabutihan ng Diyos, pagiging mapagbigay ng Diyos sa isang tao ngayong araw? Lalo na
kapatid mo sa iglesia. Para po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord right after this. Sabi natin, Father, thank you for giving us opportunities to be an extension of your generosity to others. Teach us to be generous and allow us to trust in your provision to sustain us as we give to others. Please make me an extension of your hand to someone today. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At ito pong devotion natin ay hatid ni Ma'am Kathleen. Maraming salamat po, Ma'am Kathleen, sa inyong generosity. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung mayroon po kayo natutunan sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.